ITEL Pad 1. Ito yung nag-iisa ang pinakabagong tablet ng ITEL ngayon. And marami sa inyo guys ang palaging nagko-comment, i-review mo naman yung tablet ng ITEL, kuya. So ngayon, ang tanong, sulit nga ba talaga to sa kanyang presyong 5,000 plus? Well, tingnan natin dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review. And so far, pagdating sa kanyang mga specs guys, okay naman po siya. Meron ka ng 10.1 inch IPS screen with 4GB of RAM plus 128GB of storage, 6,000 mAh battery, dual speakers, and more. So tara, napaka-excited ko na dito, kaya naman sisimulan na natin in 3, 2, 1. Let's go! Hey what's up guys, I'm JP and this is JTN TV. Ngayon kung makikita nyo naman guys, picture dito and ang kanyang pangalan. And so far, yun lang naman yung mga napaka-importanting bagay talaga dito kay ITEL Pad 1. Dito sa likod, merong mga specs. Pero yun na nga, tingnan naman natin yung kanyang loob. Tagal. Oh, I like that. Dito guys, meron tayong mini box. Pero hindi po siya mini kasi malaki. Huh? Obvious. Sa likod, makikita natin dito yung kanyang SIM ejector pin. Ewan ko lang, pero obvious naman siguro na meron siyang SIM tray, diba? Dahil nga meron siyang ganito. Also guys, nakalimutan ko pala na meron siyang 4G na pangalan dito. So it means na pwede nyo pala tong salpakan. What did he say? Ng SIM card. At dito na kayo magde-data. Hindi nyo na kailangan ng wifi guys. Dagdag gastos na yun. Eto, SIM lang, load, okay na. Ngayon, kung makikita nyo naman, eto na nga, pagkatapos ng kanyang mini box na malaki, ay nandito na yung mismong tablet. Oh, 'di ba? Ang ganda. Parang Apple, dalawang camera. Ay, hindi pala. What? Flash pala yung isa, guys. Wow, nautuwa ako doon. Pagkatapos naman yan, andito na po yung kanyang mga charger. Una is yung kanyang 10 watts charging adapter. And pangalawa naman dito guys, yung kanyang Type C to Type A na cable. Yun. Ngayon, hindi ko pa pala napapakita sa inyo guys yung laman ng kanyang mini box na malaki. Dito, meron na kayong screen protector na kasama. At saka, yung kanyang clear case. Oh, angas. Never po nakakita ng tablet na merong ganitong freebie. Also guys, meron din kayong warranty policy dito. So meron siyang warranty. And so far, yun na naman. Siguro naisip ng ITEL guys na ilagay na lang to sa kanilang company, di ba? Para hindi na tayo mahirapan. Dahil nga I'm pretty sure na kapag nilagay ko to, maraming mga bubbles guys. Dahil nga hindi naman to tempered glass, screen protector lang talaga siya. Pero eto, thankful tayo dito. So eto na nga guys, si ITEL Pad 1 sa kulay na light blue. So meron ka pa isang kulay actually, which is yung deep gray. Pero para sa akin guys, mas maganda to. Well, depende sa inyo actually. Kasi kapag gusto nyo yung madaling mahanap, madaling makita, go kayo dito. Pero kung gusto nyo naman yung mas premium and parang mas mamahalin talagang tingnan, well, go for the deep gray. Dahil nga, mas premium yun. Parang yung unang tingin mo pa lang ay metal talaga kaagad. Pero dito guys, parang hindi kasi. Para siyang plastic. Pero, pagdating sa kanyang build quality, ito ay merong glass front, aluminum frame, and aluminum back. Yun. Hindi na ako na-surprise dahil nga mabigat talaga siya. And oh, 'di ba? Tunog metal talaga. Hindi siya yung plastic na merong metallic finish. Eto guys, ay aluminum talaga. Sa likod, meron tayong two-tone design. Eto, magkaiba yung kulay nito. At saka eto, medyo mas dark to. And also, mas kapitin siya ng mga fingerprints. While this one, hindi po madaling makita yun yung mga fingerprints and smudges. So, at the end of the day, kahit nawala siyang case guys, ay malinis na malinis pa rin yung itsura nitong ITEL Pad 1. Which is, gustong gusto ko talaga. Dahil nga isa sa mga pinaka-ayoko pagdating sa mga tablet guys, is yung dumihin. Yung kahit na anong mahal pa yung design, pero kapag kapitan ng mga fingerprints and smudges, pangit talaga yon para sa akin. Na bago tayo magpatuloy, tanggalin ko muna to. Oh, sarap. Now, kapag pupunta naman tayo dito sa kanyang camera module, guys, meron po tayong isang camera dito and isang flash and meron nakalagay na AI camera. Weh, di nga. De, joke lang. Lahat naman nata ng camera ngayon, AI na eh. Wow. Sa gitna, meron tayong ITEL logo and dito naman tayo sa side, which is napakarami talaga tayong makikita. Dito guys, sa baba, meron tayong 3.5mm port sa pinakagilid, dalawang speaker, and sa gitna naman nakalagay yung kanyang Type-C port. Dito sa kanyang right side, nandito po yung kanyang volume rockers, power button, microphone, and yung kanyang lalagyan ng SIM. Pagdating dito guys, meron tayong isang lalagyan ng SIM card at isang lalagyan ng SD card. Sa kanyang top naman, meron tayong dalawang speaker and sa left side ay wala na tayong makikita. So far, pagdating
pagdating dito sa kanyang build quality, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko about this ITEL Pad 1. Dahil nga guys, meron siyang aluminum back, aluminum frame, hindi katulad ng mga ibang tablet at this price point ng mga plastic lang. So madali talaga yung masira. Pero eto guys, 5,000 pesos lang, aluminum body ka na. So kapag pinagamit nyo to sa inyong mga anak, I'm pretty sure na hindi talaga siya masisira kaagad. Kahit na, you know, itapon pa nila, like mga ganito. Oh, di ba? Malakas 'yon. Bakit ginawa ko 'yun? May gasgas ba? Wala naman. Yun po, yung advantage ng pagkakaroon ng isang aluminum body. Hindi ka na masyadong mag-worry kapag nahulog nyo to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung display nitong ITEL Pad 1. Pagdating dito guys, meron ka ng 10.1 inch IPS LCD display with 800 pixels pagdating sa kanyang resolution and standard 60Hz pagdating sa kanyang refresh rate. Now, so far guys, ang nagustuhan ko talaga dito sa kanyang display is that symmetrical po yung kanyang mga bezels. So, even though medyo malalaki pa rin sila at this generation, okay na okay pa rin naman to guys dahil nga 5,000 pesos lang naman to. So kapag gusto mo yung isang bezel-less na type of tablet, syempre gagastos ka pa ng mas malaki. Eto guys, 5,799 and you can definitely enjoy the big screen na handog nitong tablet na to. Whether hilig nyo yung pag-watch ng mga movies, videos, pag-binge watch dito sa aking mga video sa YouTube, well definitely okay na talaga etong si ITEL Pad 1. Recommended ko na to para sa inyo guys. And kapag ibibigay nyo lang naman to sa inyong mga anak, well, bakit pa magmamatter yung mga bezels, diba? Mas maganda nga yun dahil nga hindi na nila mamimistouch yung gilid-gilid dahil nga ganyan yung paghawak, diba? Kapag maliit yung bezels guys, hindi mo yan mahawakan ng parang ganyan. Oh, diba? Ngayon, pagdating dito sa aking touch test naman guys, okay naman siya. Medyo responsive actually. Na-surprise ako dito. Pero, merong mga times na naglalag po siya. So, expected naman po to dahil nga 5,000 pesos lang. And, you know, kapag nag-expect ka na parang 15,000 na tablet yung binili mo, well, definitely, madidismaya ka talaga dito guys. Pero, kapag nasa isip mo na hindi ka masyadong mag-expect dahil mura lang naman, well, masosurprise ka talaga nitong tablet na to. Nakalimutan kong sabihin kanina guys, na kapag nasa vertical position po siya, yung selfie camera ay hindi po nandito sa taas. Nandito po siya sa gilid. So, kapag meron kayong mga meetings, online class, something, andito po yung kanyang selfie camera. That is why, make sure guys na kapag gagamitin mo to pang video call, nakaganon po siya para hindi awkward or tagilid yung inyong mga mukha. Ngayon, sa performance naman, eto guys ay meron ng Android 12 Go Edition and yung kanyang chipset naman is budget processor ng Unisoc with octa-core CPU up to 1.5 GHz and AMD A322 naman pagdating sa kanyang GPU. Like I said kanina, eto ay merong 4GB of RAM plus 128GB of storage kaya naman marami na kayong files na mailalagay dito guys like mga games, mga ganon. Pero kapag kayo ay gagamitan itong tablet na to pang gaming talaga, like Mobile Legends, Call of Duty, well, I don't recommend you buying this tablet guys dahil nga medyo mahina yung kanyang processor para sa mga games na yon. Now, don't get me wrong, pero guys, makakapaglaro ka pa rin naman ng mga Mobile Legends and Call of Duty dito. Hindi na siya ganun ka-smooth, medyo malag po siya, and medyo delayed, especially kapag gumagamit kayo ng data. Pero, so far guys, okay na talaga etong tablet na to pang daily use, like panonood ng mga movies, videos, social media, Cocomelon, mga ganun. Kapag ibibigay nyo lang to sa inyong mga anak and ipapanood nyo lang na Cocomelon sa YouTube, naku po, okay na to. Meron pa siyang dedicated na kids space dito, so alam talaga nila na pwede mo lang tong ibigay sa inyong mga anak. So kapag yun na naman yung gagawin ninyo guys, perfect na etong si ITEL Pad 1. Pero sa gaming, naku po, wag na kayong bumili nito. Mag-smartphone na lang muna kayo and bilhin nyo tong si ITEL RS4. Eto guys, pang gaming talaga to and 6,000 pesos lang po siya. So, alas magkapresyo lang. Pero dito, sure na sure ka na talaga sa gaming mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung battery nitong ITEL Pad 1. So, dito guys, meron ka ng 6,000 mAh battery with 10 watts slow charging. So, yung advice ko pagdating dito guys is that i-charge nyo lang siya overnight dahil nga matagal talaga mapuno etong tablet na to. Ngayon, pagdating sa mga smartphone, syempre, napalaki na po ng 6,000 mAh battery. Pero eto guys, tablet po kasi ito. So, malaki yung kanyang display, mas power hungry po siya. So, anong meaning nun? Syempre, mas madaling malubat kumpara
kumpara sa mga smartphone na maliliit lang. So kapag kayo ay palaging gumagamit ito, I'm pretty sure guys na isang araw lang talaga yung itatagal ng itel Pad 1, especially kapag gumagamit ka pa ng data dito sa tablet na to. So para sa akin guys, kapag gusto mo naman ng mas makatipid ng battery, well definitely use Wi-Fi sa inyong mga bahay lang kayo. Pero kapag kayo ay aalis, syempre gagamit kayo ng data, and dun na medyo mas mapapadali yung pagka-lowbat netong tablet na to, dahil nga napansin ko hindi talaga siya ganoon ka power saver guys. Madali po talagang malowbat etong si itel Pad 1. So I recommend you na kapag gagamitin mo to pang travel or kapag lumabas kayo ng bahay, well definitely i-full charge nyo muna para syempre hindi malowbat kagad. Ngayon pagdating naman dito sa kanyang camera guys, eto ay merong 8MP na selfie camera and 5MP na wide camera dito sa kanyang likod. Now so far, yung mga picture naman ito is hindi talaga ganun ka ganda, pero okay na for the budget. Meron kang mga inaccurate na color saturation, and also hindi rin kaganda yung kanyang color reproduction, hindi po siya ganun ka-natural. Pero so far, pagdating sa kanyang presyo guys, I guess okay na to. Pero kapag kayo ay gagamitin to pang video call guys, I guess okay na rin yung kanyang camera. At least lang naman, 'di ba? Makikita rin yung inyong mga mukha. The only thing lang siguro guys is that medyo beautify po siya. So mas smooth yung inyong mga mukha dito, and also hindi siya ganun ka high quality. So parang masabi talaga sa picture pa lang na hindi mamahalin yung ginamit na camera, which is totoo naman talaga dahil nga mura lang naman etong si itel Pad 1. So pagdating dito sa kanyang camera guys, hindi ito isa sa mga good side ng itel Pad 1 para sa akin lang. Pero pag naalala mo yung kanyang presyo talaga is that mapapasabi ka na lang talaga na okay lang siguro, tanggap ko na siguro, ganon. Dito naman sa kanyang video quality guys, 1080p at 30fps po siya, both selfie and back camera. Kaya naman ngayon, try natin. So eto nga guys yung back video camera ng itel Pad 1. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Guys, eto naman yung video quality ng selfie nitong itel Pad 1. So hello, I'm from Saudi. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Guys, yung back video camera. So far, okay naman yung video quality nitong itel Pad 1, especially yung kanyang selfie camera guys. Pero pagdating sa kanyang main camera, medyo naglo-loss po yung kanyang mga focus. So medyo madalas talaga na mabablur ka dito sa kanyang back camera. Pero so far, pagdating sa kanyang presyo, okay na lang po etong video quality ng itel Pad 1. Matatanggap ko na to. Ngayon, mararamdaman ko ba etong si itel Pad 1? Well, definitely, yes na yes, especially if you're looking for a budget tablet para sa inyong mga anak, para sa inyong mga estudyante, and make sure na hindi sila magi-gaming. O diba? Ang lupet-lupet talaga na ating mga game plan ng mga parents, no? Siyempre, gusto natin silang mag-aral, gusto natin silang matuto, pero ayaw natin silang mag-gaming. Ganun po. Ito talaga yung technique si itel Pad 1, dahil nga hindi ganun kalakas yung kanyang processor, so hindi po sila makakapag-gaming. YouTube, social media, yun lang. Pwedeng-pwede din to sa mga iPad kids, pero wala kang pambili ng iPad, so you know, tablet kids muna. Ha? Yeah, boy. Maganda yung kanyang display, solid yung kanyang build quality. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko, aluminum. So para sa akin guys, sa kanyang presyo na 5,799, meron ka ng 128GB na storage, 4G pa siya. So pwede mo na siyang lagyan ng SIM card para gamitin pang data. So para sa akin guys, okay na talaga etong si itel Pad 1. Recommended ko na to para sa inyo, and kung sino mang nagbabalak na bumili ng isang murang tablet. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo guys, dahil nga nag-enjoy tayo dito. And also subscribe to our channel dahil nga marami pa tayong mga upcoming videos na hindi pa na-upload. So that's it. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.